Habang hinahabol ng mga bodyguard ang babae, dali-dali itong tumakbo at sumampa sa isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa gitna ng kalsada. Sa sobrang kaba, tumadlon ito at gumulong sa bubong ng kotse. Hindi pa man nakakakilos ang lalaki, sunod-sunod nang tumapak sa kanyang bagong biling kotse ang mga bodyguard. Habang hinahabol ang babae at habang pinapanood niya ang mamahaling sasakyan niya na niyuyurukan ay nasasaktan siya ng sobra. Hindi inaasahan, kinabukasan habang bumibili siya ng kape, muli nag-cross ang landas nila ng babae sa isang coffee shop. Sa una, hindi niya agad nakilala ang babae at nagkunwari naman ang babae na hindi siya kilala. Nang sa wakas ay naalala ng lalaki ang nangyari na pagtanto niyang wala siyang ebidensyang hawak, kaya naupo na lang siya sa malapit at binabantayan ng babae. Laking gulat niya nang sa huling lagok ng kanyang kape ay may nakita siyang hikaw sa tasa. Agad niyang tinawag ang babae na dali-daling humingi ng paumanhin, pero hindi basta-basta papayag ang lalaki at gusto niyang isumbong ito sa mismong may-ari ng coffee shop. Pero bago pa man niya maisumbong, mabilis na isinuot ng babae ang hikaw at nang hinanap niya ang ebidensya ay bigla na lang itong nawala. Kaya sa huli siya patuloy ang inakusahan ng babae na gumagawa lang siya ng eksena. Galit na tinawag ng lalaki ang pansin ng ibang tao, ngunit bigla na lang umiyak ang babae at nagsalita ng kung ano-anong kasinungalingan. Dahil dito naglapitan ng mga tao at nagkaroon pa ng maling pagkaunawa sa nangyari at maging ang may-ari ng shop ay pumanig sa babae. Hindi na nakapagsalita ang lalaki sa sobrang gulat, pagkatapos ay lumuhod ang babae na para bang humihingi ng tawad sa kanya. At nagsimula nang kumuha ng video ang mga tao dahil sa kakahiyan wala nang nagawa ang lalaki kundi umalis na lang. Ang hindi niya alam, lahat ng iyon ay acting lang ng babae. Ilang araw ang lumipas, laking gulat niya na ang kanyang blind date ay siya rin pala ang babae sa mga nangyari na sobrang kinakainisan niya at may malaking atraso sa kanya.